si Saldico, di umano, o nawawala na, o ano bang mangyayari? Maiuwi ba si Saldico? Pinatakas na ba si Saldico? Gagawin na bang panakipbuta si Saldico? Eto, bigyan natin ng komentaryo. Emil, sa pulong mamaya sa Ministry of Justice ng Czech Republic, umaasa si Justice Secretary Frederick Vida na masasagot na ang tanong nating lahat. Nasaan na nga ba si dating Congressman Zaldico at paano siya pinakamabilis na maibabalik sa Pilipinas? Ang pulong ni Justice Secretary Frederick Vida sa Ministry of Justice ng Czech Republic mangyayari mamayang alas 2 ng hapon oras dito sa Prague, alas 8 naman ng gabi dyan sa Pilipinas. Tatanong niyo siyempre kung nasan si Zaldico. Yeah, of course. That's the primary ask. Ito sa akin lang, Baka ako lang naman. Correct me if I'm wrong. Ito kasing Justice Secretary ng bagong Justice Secretary or Acting Secretary ng DOJ, parang pag nasigawan ni Boying tutupi, di ba? Alam mo yung ganon, pagka nasigawan ng mataas-taas na may katungkulan, parang sasabihin na lang kung anong kailangan sabihin at susunod na lang kahit mali, di ba? Ewan ko, ganun talaga ang dating sa akin ng mamang ito. Sige nga, pakilagay nyo sa comment section. Ako lang ba nakakakita? Kasi parang ako naiisip ko pag nasigawan ni Boying to, baka umiyak sa gilid to. Etong si Secretary Vida. Diba? Kasi if our objective really is, the objective really is to bring him home and let him face the charges he's charged with. And the basic question is, paano ba natin yung proseso kung paano siya maiuwi? Nang mag-anunsyo si Pangulong Bongbong Marcos noong April 16, sinabi niyang nahuli na si dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. Matapos yon, wala nang linaw kung ano eksakto ang nangyari at kung hawak pa ng mga otoridad si Ko. Hanggang sasabihin ng Department of Justice na hindi arestado ang dating kongresista. Nanindigan ngayon ang Malacanang na hindi nagkamali ang Pangulo sa pagsasabing nahuli na si Ko at hindi raw sa kanya galing ang salitang aresto. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na stop, na prevent sa pagkilos. Ang gago nitong abogada na to no? Hindi, ang gaga ni ating. Tingnan po ninyo, ha? Generic daw, general po yung ibig sabihin daw nitong nahuli. Pwedeng napahinto, na-stop, o napatigil. Parang ganun ang ibig sabihin nitong si Claire. So, pag titignan po natin, kung nahinto lang etong si Zaldico, bakit kailangan pa i-announce ng presidente? Di ba parang tanga lang? Di ba parang tanga yung presidente nyo? Isipin ninyo, nahinto lang si Zaldico, i-announce mo pa? Binigyan mo pa ng panahon yun. Samantalang naghihirap na tayo, na nawawalan na tayo ng marami ng mga Pilipino ang nagugutom. Tumataas na ang presyo ng gasolina. Tapos sasabihin mo, mag-a-announce ka sa Facebook mo, na-stop lang. Kung susundan ko etong pag-i-explain ni Claire Castro, masasabi ko sa inyo na si Bongbong Marcos ay nahuli din sa pagdodroga. Bakit? Kailan nahuli si Bongbong Marcos sa pagdodroga? Dati, inamin naman niya, di ba, before, nung kanyang kabataan, nagdodroga siya. Pero according to him, na-stop na. So kung susundan ko yung meaning ng bokabularyo ni Claire Castro na ang nahuli ay posibleng na-stop lang, edi nahuli na rin si Bongbong Marcos sa pagdodroga niya. Di ba? Anong klaseng abogada to? I mean, ganito na ba ang mga abogado sa Pilipinas? O kaisa-isang abogada o abogado yung ganitong may bokabularyo? I mean, ang layo di ba? Ang sa pagkakakilala ko sa mga abogado, pagdating sa bokabularyo, matinang sila dyan. Magaling sila dyan. Maaring may ibang mga salita na nagkakaiba-iba ng meaning, pero meron ding mga salita na hindi ka pwedeng lalayo doon sa intention, ika nga. Dahil sabi nga ng secretary, di ba? Ang intention nila ay maiuwi dito si Zaldico. Nakukuha po natin. Yun ang intention ng gobyerno. Tapos mag-a-announce ang presidente, na-stop lang pala. Paano mo maiuwi ngayon si Zaldico kung nawawala si Zaldico at na-stop lang? Di ba gaga? Ito sa akin, dalawa lang yan. Either gaga to o ginagaga tayo. Di ba pinaglalaruan niya yung salita? I mean, sa akin matanong kita, Claire. Kasi yung klase ng pagtatanggol mo, parang may hugot. Ako, sasabihin ko
ko po sa inyo, dahil kami ngayon nasa Vox Populi, ito ang mga mensahe sa akin. Ikaw daw ay nakinabang ng matindi dahil sa budget nyo sa PCO. Yan naman ay binanggit din ata, kung di ako nagkakamali, ni Chavit Singson. Meron na kami na interview, nagbanggit niyan. Or, yung iba naman sinasabi, ikaw ay tatakbong senadora. Kaya ganyan na lang ang pagsipsip mo kay Bongbong Marcos. Akalain mo, ganyan mag-interpret ng salita ang PCO. Anong klase yan? Kung ngayon pa lang wala kang paninindigan, paano ka magiging senadora? Ngayon pa lang hindi ka marunong mag-interpret ng isang salita. Pagtatanggol mo lang, basta akalyado mo kahit na bali-baliko na yung ibig mong sabihin. At hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. Pero ngayong nasa Czech Republic na ang high-level team ng bansa, ang tanong ngayon, nahuli nga ba si Ko? Opo. It's true that he was at a certain point under Czech authorities, under the jurisdiction of the Czech. For how So many sabi, hindi nahuli, tapos nahuli. Sino nagsisabi sa inyo ng totoo? Si Claro, ikaw. Ito pa bago-bago rin Kayo din naman, departamento nyo rin ang nagsabi na hindi nahuli. Please make up your mind. Ano ba talaga? Nahuli o hindi nahuli? Ang bihira, ang gulo-gulo. Parang kayo nagkokontrahan. Pati ata departamento nyo, hindi nyo maintindihan kung saan kayo tatayo, nahuli o hindi nahuli. Sir, parang napagalitan ka lang. Alam mo yung parang kang pinabili sa kanto. Nagkamali ka ng declaration, napagalitan ka, bawi ka na ulit. Dineclare nyo yan, hindi na. Sinabi nahuli, tapos hindi nahuli. Tapos ngayon sasabihin mo nahuli. Ay kuya, ano ba talaga? Ang gugulo ninyo mga animal. days? At that I cannot yung confirmation and we will get more information. At a certain point under Czech authorities, under the jurisdiction of the Czech. For how many days? At that I cannot yung confirmation and we will get more information by tomorrow. Wala ating alam. Nahuli daw talaga. O ilang araw. Hindi niya rin mo confirm. Kuya, para kang pinabili lang ng fishball. Sa kanto, ano ba yan? Ha? Oy, ikaw, bili ka fishball. Oo, ikaw pwede ka sekretary. Gawin nating sekretary to. Susunod to. Oo, kahit ano, susunod yan. Parang ganun ang dating. Ay, nako. Sa aking opinion lang naman yun, ha? O, hindi niya alam. Baka mamaya, nahuli si Saldico. Gaano daw katagal? Baka mamaya, 1 minute lang. Tinawag nyo ng nahuli. Kasi, di ba, dyan sa border o sa immigration, di ba? Ako, na-experience ko na yan tatanungin ako, pang ilan mo na dito? Di ba? Kasi ako, punta na ako ng Malaysia nakailang punta ka na dito? Bakit ang dalas mo rito? Ganon. Pinatawag ako sa opisina. Saglit lang. Wala pang 10 minutes, wala pang 5 minutes. Para lang wag mag-cause ng pila, pinatawag ko, tas wala na. Ibig sabihin ba, nahuli na yon? Hindi niya masabi kung gaano katagal. Di ba? Ano yung pinunta mo dyan? Nagpunta ka dyan para madala mo si Saldico pa uwi, ni hindi mo mabigyan ng confirmation kung gaano katagal nahuli, ni hindi mo alam kung nasaan. Tas hindi nyo mauuwi. Di mo kakayong tangar dyan pare-parehas. Pagkatapos ng pulong mamaya, inaasahang magiging mas malinaw ang lahat. Dumating na rin dito sa Prague ang Philippine Center on Transnational Crime. Nakatutok ito sa aplikasyon sa Interpol o International Criminal Police Organization para sa isang red notice kay Ko. Ang red notice ay isang request sa mga law enforcement agencies sa iba't ibang bansa para mahanap at kung maaari maaresto ang isang wanted na tao habang wala pang legal na aksyon gaya ng pagsuko o extradition. Wala pa siyang red notice is the fact meron pa kasing kulang na submissions. Wala palang red notice, hindi nyo pala may uwi, hindi nyo pala maaaresto. Anong pinunta mo dyan? Namasyal. Masarap ba dyan? Particulars of the documents kasi may mga kailangan ini-explain mo rin kung ano yung kasong final, no? Yung mga eksaktong dokumento we will submit. Nang magsimba si Secretary Vida nitong linggo, tinanong namin siya. Feeling nyo na maiuwi nyo si Zaldico whether on this visit or May confidentiality kami ni Lord so I cannot disclose that. Sabi ni Vida, handa siya sakaling hindi maisama si Ko sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Definitely not empty-handed. With what already I know now, with what already we understand of their processes, definitely not empty-handed. Paano not empty-handed? Anong ginawa niyo dyan? Anong napala niyo? Syempre, ginastusan ng Pilipinas yung pagpunta mo dyan. Alam ka naman na tumira ka sa motel. Alam ka naman mag-isa ka lang dyan. Diba? So, marami kayo dyan. Not empty-handed Hindi nyo nga nyo malaman kung nahuli o hindi nahuli, kung gaano katagal. Sige, tanungin ko kayo dito. Sino sa inyo nakakaalam kung nahuli o hindi nahuli si Saldico? Yung mga nanonood, naaresto ba? Ang gulo sila nga hindi magkasundo Anong meaning ng naaresto? Di ba? Parang niloloko talaga tayo nito mga to.